blessings flow. Napakabuti pa ng Diyos. Hindi na akong kapaligoy-ligoy pa. Medyo mahaba-haba ito ng kaunti. No? Pero dati po akong bakla. Bakla, syokla, bading, sa Bisaya, agi, sa Japanese, okama, sa Chinese, laina. Yan. Shinsansu. Sige. Hindi ko alam kung ano yung Shinsansu eh, no? Ano? Yan. Bayot. Okay. Sa Bisaya, sa Iloilo. Sa Ilonggo, bayot eh. No? Sa Bisaya. No? Agi, pare-pareho. Di ba, ganun pa rin ang amoy. No? Pero alam niyo yun, tipikal na bakla. Mahaba yung buhok ko, malapit sa puwet. Opo, alam niyo yung tipikal na bakla, nag-makeup, sumasali ako ng beauty contest. Nananalo naman ako kahit pa paano, Miss Barangay, Darling of the Crowd, Ugly, yes. Yan mga title holders po ako niyan. Nakakaya mo sabihin, pero yun po ang nangyari. At paano ba ako, how did I became homosexual? No, kung po yung mga 8 years old, I was sexually molested by one of my brothers. Yes, you heard it right. Sa dining kapatid ko na lalaki, medyo hindi maganda pakinggan sa Tagalog, pero ginahasa ako. Paulit-ulit. Okay, so dahil po doon, the spirit of homosexuality was injected to me. Nagkaroon ako ng galit, nagkaroon ako ng takot, kasi if my memory serves me right, sinabi ko yan sa mother ko, na araw-araw sa simbahan, song leader, at yung father ko ay militar, pero hindi siya naniwala, yung mother ko hindi naniwala, no? So, parang walang nangyari. Dahil doon nagkaroon ng galit, inggit, parang gano'n, no? So, napakadumi ng buhay at nasira ang buhay ko talaga, no? So, I have tried everything. Magbabalot, magtataho, magmamani, pulubi, baliw. Nasubukan ko ng lahat. Kung yun tanungin kung paano. Pero alam niyo, napakadumi ng buhay, napakadilim. Kaya naman, sabi ko, nakakapagod. Nakakapagod na pagkagising mo sa umaga, nag-makeup ka na, wala ka namang ginawa kundi maglandi. Pasensya na kayo salita, sabi sa Bible, good. Sabi sa Bible, the truth will set us free. Nasira ang buhay ko, natakot ako sa mga tao. Naging parang mahihain ako, na parang hindi mahihain, parang gano'n. Hanggang sa sabi ko sa last time, sabi ko, have you ever been sick and tired of being sick and tired? Napagod na ba kayo sa buhay niyo? Pagod na pagod. Hanggang sa one day, I tried to change myself. Nagpagupit ako ng buhok, gusto kong magbago, hindi ko alam kung paano syempre. So, nagpagupit ako ng buhok, hindi na ako masyado nag-makeup, lipstick na lang, tsaka medyo dash on para medyo may glow, no? Tapos nag-gym ako, nagpalangay ko ng katawan, huwag na kayo tumingin sa tiyan, no? Nagpalangay ko ng tiyan, only to find out that we cannot change ourselves by our own strength. Di pala natin kaya baguhin ang sarili natin sa sarili natin lakas. Kailangan natin ng Diyos. One day, one of my friends, dati ko siya kasama sa beauty contest, kaya mas maganda ako sa kanya. Na-born again siya, nakakilala siya sa Panginoon. Gulat ako kasi nagpakalbo siya. Nagpakalbo siya, may hawak siyang Bible, 3 iba-ibang version pa. No? At nag-share siya ng gospel sa daan. No? That was the time that I was searching for something that will satisfy the longings of my heart, Nax. No? That was Thursday night, napaka-ordinaryong araw, hindi naman kailangan mga special, pero pag special ka sa Panginoon, magiging special talaga yung araw na yun, no? So hindi ko makakalimutan, Thursday night, ini-invite niya ako sa prayer meeting. Umatin ako, na-imagine nyo ba, naka-makeup ako, naka-heels ako, umatin ako ng prayer meeting. Nabulagin ako kasi, ang gwapo na nagigitara. Kung kilala niyo si Walter Navarro, sa mga yung may edad dito, no? Yan yung partner ni Nora Honor, Vilma Santos, yung mga heartthrob, no? Parang si Piolo Pascual, no? Naka-makeup ako, niyayakap ako ni Walter sa kalsada,
Tapos iniyakan niya ako. Sabi niya, mahal na mahal ka ng Diyos. Sabi niya, nakatingin siya sa mata ko. Nawala talaga, hindi siya galit, o hindi siya, naman may pag-ibig ng Diyos. No, sabi ko nga, kung ako dati, bakla, imposibleng mabago. Pero pagdating sa Panginoon, nabago ko. Kung ako dating bakla, imposibleng mabago. Ikaw pa kaya na tunay na lalaki? Ikaw pa kaya na tunay na babae? Hindi niya kayang baguhin. Walang imposible sa Diyos na sinasamba natin. Amen. Yung tatay ko, militar, hindi ako nabago. Yung nanay ko, worship leader, araw-araw sa simbahan, hindi na ako nabago. Yung mga boyfriends ko, may boyfriend ako, Baptist. Nakakaya sabihin, no? Pero alam niyo, Baptist, hindi man lang ako nasalita ng Panginoon. Pero pagdating sa Diyos ng buhay, nabago ko. Na-realize ko, sabi sa Bible sa 1 John 1:9, if we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yung feeling ko na parang ang dumi-dumi ko, nawala yun. Ang feeling ko malinis na ako, na kaya pa na akong patawarin ng Diyos. Amen? It's one way to accept Jesus, not just as Savior, but accept Jesus as Lord. Pag sinabing Lord, Master, Teacher, hindi na ikaw nasusunod, kundi siya na. Kaya pala sabi sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Kaya naman, nasave ako 1988. I was 19 years old. Yung picture ko wala. Nandun yung picture ko. Mamaya mapakita ko. Tapos, ang nangyari po, nag-mission ako, no? Siyempre, nag-grow. Alam niyo yung, alam niyo yung umating sa ibang church. Tapos, naniniwala pa ako sa mga nagpunto, no? Sorry, sa ninyo, nung araw. Alam niyo, parang talagang sinasamba ko siya. Tapos, nung naging ako, tsaka pala ako nakapagbasa ng Bible. Nung kami bahay pa, nakakatuwa si Lord kasi hindi naman nakagalaw ko tumanggap no? Nag-share sa akin yung kapitbahay namin, hanggang sa nag-share sa akin yung friend ko na yun, ang dating bakla, na-born again. Tapos, ang pinangyari talaga, yung kapatid ko. So, araw-araw ko na-share ng sulod ng bahay. Sabi sa Bible, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Saka kapakinig mo ng salita, saka alam mo yun, napuno na ako ng salita ng Panginoon. Kaya nga dati pa nagbabasa ako. Naka-makeup ako yun nung mga unang araw, ang kuko ko, sabi ko sa niya, iba-ibang kulay. Square. Okay, mamili ka, kulayan kita, parang gano'n, no? So, alam niyo, babasa ko ng Bible, nakaka-text pa ako noon. Sabi ko, hanggang sa later na-realize ko, parang ka nagbabasa, ang Bible pala pag binabasa mo, parang ka tumitingin sa salamin, nakikita mo yung sarili mo. Naku, hindi na pala ako dapat na nalalaki. Hindi na, dapat patuloy ko na yung buko ko, napagupit na ako ng buko, ganun po yung nangyari sa akin. Kasi ang Bible, salita ng Panginoon, parang salamin, nakikita mo yung sarili mo. At nakakatawa makita mo, sabi mo, gwapo mo pala. No? Amen. Hanggang sa ako po actually sa Hong Kong ako napunta, mahabang istorya po yan. Pero yung misis ko, nakilala ko sa Hong Kong, no? Ayaw ko nga sa kanya dati, walang love, wala akong feeling, no? Kung di niya ako niligawan, joke lang. Ako talaga nanligaw, no? Biro lang namin yan. Iba nakita yung misis ko, ang cute-cute niya. Kasi 4'11 na siya, para si Noro Honor. So para siya si Noro Honor, tsaka si Piolo Pascual. So, posible pala na magkaasawa ang dating bakla. Ngayon na yung ako anak, graduating na siya ngayon sa March 31, graduating siya. 11 years old, graduate na siya. So nakakatuwa na, wow. Kaya, ang pangalan na anak ko, Stephen Walter. Yung pinangalan ko kay Walter Navarro. Kasi talagang grabe yung impact sa akin yun Grabe po ang impact na pwede natin gawin sa mga tao. Amen, yung konting yakap lang. Kaya alam nyo ngayon, minsan may mga kasama kong
May mga anak-anakan po ako, mga 2,000 sila lahat halos. No, yung mga anak ko na lalaki, minsan, nakuha nila yung gano'n. Kaya sabi ko, pinapayakan ko sa kanila yung mga bakla. Yakapin mo yan. Yun ang ginagawa namin pang impact. Nagkakaroon ng impact sa mga tao, yung yakap ng isang gwapong lalaki, tapos siya ng kanang gospel. Nakakaiyak po, kahit ako naiiyak ako, pag nakikita ko yun ganun po nangyayari sa amin yun. Hanggang sa ako po nag-mission sa, when I was 22, nag-mission ako sa Mindanao. Naligaw ako at pinasakay ako sa isang tricycle. Okay, sasakay sa mga tricycle sa kayong mga habal-habal. Kasi sila pala, nagdadala sila sa mga Abu Sayyaf, sa mga Muslim. So napunta ako doon, napasakay ako sa isang tricycle. Mahaba yung story po kasi yan eh. So, dinala ako doon sa mga Abu Sayyaf. Wala bang Muslim dito? Ganun po nangyari. Dinala nila ako doon. 11 kami lahat. Pinagukay kami ng libingan. Nagukay akong ganyan. Iniisip ko, Lord, papatay na ba ako? Ganyan-ganyan. Kasi ang inaano nila talaga, takot. Tatakutin ka. Kinuha yung mga IDs. Ganyan. So, ibang takot na naramdaman ko noon. So, iba umiyak na talaga. Alam niyo, yung isa naihina eh. No? Kasi isang babae kinuha, ni-rape sa harapan namin. At pinatay sa harapan namin. Hindi ko na sasabihin kung paano siya pinatay, pero grabe po, last time sinabi ko, binaboy po talaga siya. Kalumal-dumay, binaboy po talaga siya, pinatay sa harapan namin. Yung mga tao nag-iiyakan talaga. Ako, hindi na ako makaiyak kasi sobrang sakit. Tsaka inisip ko kung anong gagawin sa akin. Sabi ko, Lord, ayoko mamatay sa ganitong kapanaanan. Sa ganitong edad, napakabata ko pa yun, 22 years old. Tsaka ang dami ko pang gustong gawin sa'yo. Ang dami ko pang gustong gawin. Hanggang sa, yung isang babae siguro, akala niya siguro siya isusunod na re-raping. Kumanta siya. Nag-worship siya. Ang kinanta niya, Jesus, we enthrone you, we proclaim you are King. So kami kumanta na rin. Hindi ko maganda ang boses ko. Pero wala para sa ganda ng boses yan. Nasa puso mo talaga sumasambang sa kanya. Ilang wala po sa ganda yan. Ilang beses ko naman napatunayan yan na wala po sa gwapo, ganda ng damit. Basta nasa puso mo, sinasamba mo si Lord. So habang kami sumasamba, kasi inihabili kami sa mga leader nila, naiwan 3 Muslim na lang, whereas na ibang Muslim. Yung isang Muslim, andyan kami nag-uukay, nakaluhod siya. Ganyan po siya sa amin. Tapos, umiiyak siya, umagulgul talaga. Hanggang sabi niya, grabe yung Panginoon niyo na sinasamba niyo. Sige, tumakas na kayo. Amen! Amen! Doon ko nalaman na sabi ko, kung kaya ako iligtas ng Panginoon, sabi sa Psalms 91:1, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kaya po ako napunta sa mission. Kaya nakapunta na ako sa iba't ibang bansa, 38 plus countries, including Israel, Indonesia, yung mga may Muslim countries. Napupuntahan ko po yan sa Africa. Meron kami pinuntahan doon na kumakain ng tao. Opo. Pero lahat yun, lagi akong pinoprovide ni Lord pagka gusto ko pumunta sa isang lugar, kahit ngayon. No? Lord, punta kami ng Macau, punta kami ng Hong Kong, si Lord po nagpo-provide talaga. Kasi kung pumunta kami, wala kaming pabalik. Bahala na si Lord ang mahalaga. Kasunod namin yung Great Commission. Go to all of the world and preach the gospel. Make disciples. Amen. Dahil po doon, kami po yung mahayo talaga with the guidance of the Holy Spirit. Alam mo, iba talaga, ang Holy Spirit, iba po talaga. Malalaman mo, yung mga taong walang Holy Spirit, kasi you have the Holy Spirit. Yung mga taong malalaman mo kung walang Espiritu, walang Holy Spirit, kasi meron kang Espiritu. Amen. Yun po yung nagawa niya. Malalaman mo kung sino yung dapat mo ipag-pray. Kahit kung tayo po yung nag-witness, nagsishare ng gospel. Pinapakita sa ni Lord. One time, okay, kung okay na po, Ninong, na, alam nyo,
one time, kasi nangailangan ako ng pamasahe papuntang Canada, mahaba istorya din yan. Ako lang nakakuha ng visa. Kailangan ko magkaroon ng ticket. Meron akong pinag-pray sa Singapore dati. Binahabol sa akin ni Lord ng Holy Spirit. Pauwi na siya. Hinahabol ko. Pinag-pray ko. Alam niyo, humahabol ko siya. Biyak din siya. Sabi niya. Tapos, nalaman ko, writer pala siya ng libro at milyonarya pala. Sa Singapore po yan ha. Pero, hanggang sa papunta na ako ng Canada, nalaman niya, papunta ako ng Canada, nagpadala siya ng pera. Alam mo yun, matagal na nangyari yan, pero alam mo yun, natatandaan niya pa yun, dahil nalaman niya pupunta ako ng Canada. Alam niyo, hipuin niyo ang puso ng isang tao. Pati kamay niya, ibibigay niya. How much more pag hingi po natin ang puso ng Diyos? Pati kamay niya, ibibigay niya. To God be the glory.